Isang bagong lihim na sandata ng China ang nadiskubre sa satellite images na ngayon ay malaking problema para sa Estados Unidos at seguridad ng Indo-Pasipiko. Ngayong Martes, ika-5 ng Mayo, 2026, lalong napatibay ang pagkakatuklas matapos lumitaw ng sabay ang dalawang malalaking stealth na sasakyang panghimpapawid na hugis pakpak at walang piloto sa Malang Test Base sa Xinjiang. Sinusubok ng Beijing ang mga higanteng drone na pangmalayuan na kayang lumipad ng mataas, matagal at mahirap matukoy ng radar. Isang matinding mensahe ito. Pinapabilis ng China ang paggawa ng sandata para idiin ang Taiwan at hamunin ang presensya ng Amerika sa rehiyon. Ikuwento ko lahat yan sa'yo, pero siguradong gusto mo mag-subscribe sa channel para laging updated at makatanggap ng dekalidad, kredibleng impormasyon mula kay Wilson Alves. Makikita sa mga larawan ang tatlong malalaking stealth drone sa labas ng hangar sa Malan Base. Isa sa mga ito ay tinawag ng mga analista na halimaw ng Malan dahil sa laki at hugis nito. Ang malaking sasakyang panghimpapawid ay may bukang pakpak na 173 talampakan, halos kasing laki ng B-2 Spirit Bomber ng Estados Unidos. Ang ikalawang lumilipad na pakpak ay tinatayang 137 talampakan ng sukat. May lumitaw ring drone na parang stealth fighter at isang Yoy-20 na eroplanong kargamento. Ang base ay nasa liblib na bahagi ng kanlurang China at ginagamit para sa pagsubok ng sensitibong programang militar sa himpapawid. Simple lang ang pangunahing punto. Binububuo ng China ang isang puwersang panghimpapawid na walang piloto na kayang magbantay, umatake, magpalito ng depensa at sumabay sa mga eroplanong may piloto sa modernong digmaan. Hindi pinakitang mga drone sa parada. Lumitaw lang sila sa satellite image ng isang testing area na matagal nang binabantayan ng military analyst. Ipinapahiwatig nito ang programa ay lumabas na sa yugto ng ideya at pumasok na sa mas seryosong yugto ng paglipad, pagsusuri at integrasyon. Sa krisis sa Taiwan, ang ganitong sasakyang panghimpapawid ay pwedeng gamitin sa pangmalayuang pagmamanman, suporta sa pag-atake, psychological pressure at pagsobra sa kakayahan ng mga sistema ng depensa. Diyan, nagiging mas malaki ang banta. Hindi lang ito tungkol sa isang bagong drone, kundi tungkol sa pagtatangkang bawasan ng China ang technological na kalamangan ng Amerika. Ang Pentagon ay nagsabi na sa kanilang taunang ulat na ang People's Liberation Army ay patuloy na sumusulong patungo sa mga layunin para sa 2027. Ang layunin ay magkaroon ng kakayahang makamit ang mapagpasyang tagumpay laban sa Taiwan at kontrahin ang Estados Unidos sa mga estratehikong larangan. Ayon sa ulat, patuloy na pinapahusay ng Beijing ang mga opsyon ng puwersa laban sa Taiwan, tulad ng paglusob mula sa dagat at lupa, pag-atake ng apoy at posibleng blokyong pandagat. Ayon sa Pentagon, ang kanilang ulat ay isang taunang ulat na pantapat sa ulat ng Amerika. Ayon sa ulat, ilalabas ng Pentagon ang mga high-risk na programa ng China tulad ng H-20 stealth bomber J-36 at combat drone. Layunin nitong bawasan ang amphibious advantage. Sabi ng Pentagon, malinaw ang lohika ng pagsalakay. Ayon sa ulat, layunin ng Beijing na lampasan ng depensa, mag-operate malayo sa baybayin ng China at magdulot ng duda sa mga tagaplano ng Amerika. Kahit nasa testing pa lang ang ilan sa mga platapormang ito, kitang-kita na ang ambisyon ng proyekto. Nais ng China na sa panahon ng krisis ay may sabay-sabay silang opsyon sa himpapawid, dagat, kalawakan at cyber. Pinalalakas ng J-36 ang ganitong sitwasyon. Noong Disyembre 2024, kumalat sa social media ang mga larawan ng bagong eroplanong militar ng China na noon lang nakita. At ayon sa mga eksperto na nakausap ng Reuters, ang mga disenyo ay may mga katangiang stealth at advanced kahit na hindi pa matukoy ang tunay na performance-based lang sa mga larawan. Ang malaking eroplanong nakita sa Chengdu ay kakaibang itsura, walang buntot at may mga lagusan ng hangin para sa makina. Mahalaga ito dahil ang mga eroplanong walang buntot ay mas mahirap kontrolin at kailangan ng mga abanteng sistema ng komputasyon sa paglipad. Ibig sabihin, tumataya ang Sina sa mataas na technological na panganib para maabot ang susunod na henerasyon ng labanan sa himpapawid. Sa panig ng Amerika, nagsimula ng mabuo ang sagot gamit ang F-47, ang ika-6 na henerasyon na fighter jet na pinili para mapanatili ang panghingibabaw sa himpapawid sa mga susunod na dekada.
Inanunsyo ng United States Air Force noong Marso 2025 na ang Boeing ang nakatanggap ng kontrata para sa pagdevelop ng NGAD program na ipinakilala bilang unang ika-6 na henerasyon na fighter jet ng Amerika. Ang pagkakaiba ay ang Estados Unidos ay may pundasyon sa pakikidigma, lohistika at karanasan na wala sa parehong antas ang China. Nagamit na ng Amerika ang stealth sa totoong digmaan at na-integrate na ang strategic bomber, advanced fighter jet, aircraft carrier, satellite at air refueling sa pandaigdigang saklaw. Mabilis umusad ang China pero marami sa ipinapakita nila ay kailangang patunayan pa ang pagiging maaasahan, mass production, training, maintenance at koordinasyon sa aktual na sitwasyon. Hindi napapanalo ang modernong digmaan gamit lang ang isang magandang eroplano sa larawan mula sa satellite. Panalo ang marunong mag-operate ng lahat ng sabay-sabay kahit may pressure, pagkatalo, pagkasira at reaksyon ng kalaban. Kahit ganon, hindi dapat balewalain ang babala. Ang malaking problema ay ang China ay encurtando distâncias. Dati, ang Washington ay kayang tingnan ang Pasipiko ng may malaking palugit. Ngayon, bawat bagong larawan mula sa satellite ay nagpapakita ng mas agresibong Beijing sa teknolohiyang militar. Kung kayang lumipad ng matagal, mangolekta ng datos at manatili malapit sa protektadong lugar ang higanteng stealth drone, binabago nito ang depensa. Kung sabay-sabay gamitin ang maraming drone na ganito, mapipilitan ang Taiwan, Hapon at Estados Unidos na gumastos ng mas maraming missile, sensor at resources para kontrolin ang impapawid. Ipinapakita ng kasaysayan kung bakit ito nakakatakot. Noong dinevelop ng Estados Unidos ang Fisang-Daan at 17 ang kauna-unang operational stealth na eroplano sa mundo, ang layunin ay umatake ng mahahalagang target nang hindi natutuklasan ng mga radar ng kalaban. Ang eroplano ay unang ginamit sa labanan sa Panama noong 1989 at pagkatapos ay lumahok sa digmaang Golpo kung saan ang stealth ay nakita bilang isang napakahalagang bentahe para tamaan ang mga target na mahigpit na binabantayan. Hindi lang ito isang teknikal na inobasyon, ito ay isang pagbabago ng doktrina. Simula noon, anumang bansa na gustong harapin ng Estados Unidos ay napagtanto na kailangan nilang makipagtulungan, kopyahin, i-neutralize o higitan ang teknolohiyang ito. Natutunan ng ibang bansa na kayang baguhin ng drone ang digmaan kahit walang mahal na eroplano. Sa Ukraine, pamunahing gamit ang mga drone sa pagmamanman, pag-atake at depensa sa iba't ibang antas ng larangan ng labanan. Kamakailan, iniulat ng Reuters na dumami ang paggamit ng Kyiv ng murang interceptor laban sa Shahed drones. Ang gastos, bilis at pag-aangkop ang naging pangunahing salik. Sa gitnang silangan, iniulat ng Associated Press na gumagamit ng Hezbollah ng fiber optic guided drones, teknolohiyang naobserbahan din sa digmaan sa Ukraine, kaya nahihirapan ang karaniwang electronic interference systems. Pinapakita ng mga halimbawang ito na ang unang makakontrol ng drone ay mapapahabol sa kalaban. Dahil dito, ang revelasyon sa mala ay hindi dapat ituring na simpleng kuryosidad militar lang. Patuloy ang presyon sa Taiwan habang lumalakas ang hukbong dagat ng China, nagiging mas komplikado ang mga ehersisyo sa paligid ng isla at tumitindi ang kompetisyong teknolohikal laban sa Estados Unidos. Hindi na tanong kung gusto maghanda ang China dahil naghahanda na sila. Ang tanong ay kung handa na ang mga sandatang ito bago magkakrisis at kung mapanatili ng Washington ang kalamangan para hindi maniwala ang Beijing na kaya nilang manalo. Walang inilabas na opisyal na detalye ang China tungkol sa mga eroplanong ito bilang bahagi ng kanilang estratehiya. Ang pagiging lihim ay nakakalito sa kalaban, nakakataas ng inaasahan at nakakatago ng kahinaan, pero nababawasan nito ng satellite image. Ipinapakita nito ang laki, presensya, aktibidad at bilis. Kung dalawang higanteng drone ang lumitaw sa labas ng mga hangar ng sabay sa isang estratehikong test base, nagpapahiwatig ito ng koordinadong pag-usad. Hindi pa ito patunay na operational ang sandata, pero patunay ito na umiiral na sa pisikan na anyo ang proyekto at sinusubukan na ito, kaya dapat agad bigyang pansin. Direktang Panganib sa Taiwan. Kung may blockade, limitadong atake o pressure sa impapawid, makakatulong ang mga stealth drone na may mahabang abot para imapa ang depensa, subaybayan ang galaw ng barkong pandigma at pilitin ang isla na ibunyag ang mga posisyon ng radar. Ang hamon ng Estados Unidos ay protektahan ang mga base, aircraft carrier at mga rutang pagdaraanan ng dagdag na puwersa sa Pasipiko.
Para sa mga kaalyado tulad ng Hapon, Timog Korea, Pilipinas at Australia, ang pinangangambahan ay baka hindi na malayo ang labanan at maging bahagi na ng digmaan ang mga network ng sensor, drone, misil at digmaang elektroniko sa buong rehiyon. May sarili ring limitasyon ang China. Ibang mag-test ng isang sasakyang panghimpapawid sa isang kontroladong kapaligiran. Iba naman ang mag-operate sa digmaan, laban sa intelihensya ng Amerika, laban sa interferensyang elektroniko, laban sa mga advanced na fighter jets, laban sa integrated defense, at laban sa mga preemptive strikes. Alam ito ng Beijing. Hindi lang sa drone na nakita ng satellite ang malaking problema. Nasa biris ito ng China na sumusubok, nagtatago, sumusulong at naghahanda para sa posibleng krisis sa Taiwan. Kailangan agad tumugon ng Estados Unidos upang mapanatili ang kanilang kalamangan na siyang sandigan ng lakas nila sa Pasipiko. Ako si Milson Alves, internacionalista, at layunin kung bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news links. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.